Maganda po kayo sa umaga. Guwapo pa po kayo sa umaga. Mapagpala at ulan. At ganun din po, ano pa ba? Sexy, macho, na umaga po para sa inyo lahat. Purihin po natin ang Panginoon, palakpakan natin siya. Tayo po natuwayan na lang. Panginoon, maraming salamat po na pinapakita niyo po sa amin lagi ang inyong kapangyarihan, ang inyong kapayapaan. Panginoon, inanda mo ang puso isipan ng mga anak mo na nais marinig ang iyong mensahe sa buhay nila. Tulungan mo po kami huwag sumuko, patuloy na maglingkod at maging tapat sa iyo kung paano magiging tapat ka sa buhay natin. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po na ating pagbubulat-bulat ay tinamagatan sumunod, huwag sumuko sa kabila ng pressure, pigati at takot. Mula po yan sa Lucas chapter 91, verses 51 hanggang 62. Ayan po. So, next slide po. Hindi ko kaila sa inyo yung John 3:16. Kapag pinarecite ko sa inyo, siguro alam na po yun. Sapagkat kayo na lamang pag-ibig ng Diyos, very good. So, ulit sa Panginoon. Huwag mapahamak. Ang pagsunod natin sa Panginoon, ikakapahamak ba natin? Kailan ba naging kapahamakan ang pagsunod, paglilingkod, pagpapasakop sa ating Diyos? Alright, next slide po. Ayon po sa research organization, ang Barna. Ang Barna Research Organization po ay samahan ng mga researchers na kilala sa United States kung saan sinasabi nila na ang mga pinag-aaralan nila patungkol sa mga trendy churches at mga pananampalataya na nakaka-apekto sa Christianismo. Ngayon po, meron silang pag-aaral tungkol sa mga kabataan kung saan 6 out of 10 na mga kabataan, 61% daw na mga lingkod na aktibo sa church ay umaalis sa paglilingkod na mga bandang 20s. Bakit kaya sa palagay nyo? Ang sabi nila, dahil hindi naman daw sa rebellion, kundi bagkos sa pigati, sa sakit, sa takot, kaya ninanais na nila umalis. Ang tanong po, ganun din po ba tayo? Baka ikaw din. Baka yung katabi mo o yung kasama ko. Ngayon po, sa aking personal na story po, sa palagay ko, naranasan ko yung araw-araw na pagpapasakop sa Panginoon. Medyo mahirap talaga yun. Simple lang na pagpapasakop sa Panginoon pagsunod. Hindi nga masyadong radikal na kung na proseso din siya. So, ilang beses lang kakausapin ng Panginoon, anak ko, mong gawin ko. Pero ako, minsan, nagagawin pa rin, wala ng pasensya, no? Naiinis, naiinggit, galit sa sarili. Kung nakakarinig po kayo dyan, may mga simpleng kasalanan talaga. Na hindi ko, minsan, out of nowhere na lang, pagod, or minsan lagi mo siyang kasama sa bahay. Ayaw mo siyang sagutin, ayaw mo magkasala, pero talagang susubukan ka kung magpapasakit ka sa Panginoon. Ayun nga po sa Galatia, sabi niya sa nakikita ko kasi pasaway pa rin ako. Kahit sabihin kong pastor ka na, hindi pa rin siya garantisado. Araw-araw may laban ka pa rin. Hindi guarantee. Mas lalo ka pa nga na mahihirapan na sa sarili mo kasi nga mas hindi na yung spirit, mas hindi na yung laman ang nauuna sa'yo, kundi yung espiritu, banal na espiritu ng Panginoon. So, yan. Yung pagsunod
po ay hindi palaging malinis, kundi totoo. Na kahit pasaway, minsan, hindi na tayo umalis sa Panginoon. Para sa akin po, ang pagsunod po sa Panginoon ay mahirap eh. Kasi mga simple lang siya. Sabi ng Panginoon dun sa Psalm 51:17, "A broken and contrite heart, O God, you will not despise." Ang handog mo, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbaga pusong mapagtapat. So, hindi mahalaga sa Panginoon kung gaano ang galing dyan sa pagsasalita sa harap. Hindi importante sa Panginoon kung gaano marami yung magagawa mo, kundi gaano makakapat sa Panginoon na pagtapat mo sa Kanya. Panginoon, nag-asala po ako sa inyo. Panginoon, yung nagawa ko po ngayon sa nanay ko, sa kapatid ko, sa kapitbahay ko. So, yung pagtatapat mo araw-araw sa Panginoon na nagkakasala ka, ay simple pagpapasako, pagsunod, at paglilingkod. Hindi niya kailangan ng mga taong magagaling nga sa pagsasalita, magaling nga sa pagtugtog, ngunit hindi naman tapat sa Panginoon. Hindi naman nagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya, God is more drawn to your honest struggle than your fake perfection. Yan. Ayaw ni Lord ng faith. Gusto niya totoo. Lumalapit ka sa Kanya, nagpapakumbaba, nagpapasakot ka sa Kanya. Matthew 11:28-30. Meron tayong, kung natatandaan natin, yan kinakanta. Ipagin mo kayo sa akin, kayo lahat na napapagaan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Makatatag po kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanang ibibigay ko sa inyo. Yung pamatok na meron po kayo, sa Diyos ba yan o sa mundo? Sa Diyos ba yan? Kung sa Diyos po yan, tingnan nga natin kung sa Diyos, ano-ano ang mga pamatok na ito? Sa mundo muna. Tingnan natin ang pamatok ng mundo. It needs pressure to be perfect. It needs approval. You are insecure sa mga likes, status, beauty, tagumpay, takot sa rejection, guilt at shame sa pagkakamali, hustle culture, pag hindi ka productive, wala kang halaga, makasalanan na parang masarap sa una, pero mabigat sa dulo. Ang resulta, pagod ka, takot ka, at nawawala ka sa sarili mong identity. Tingnan naman natin yung pamatok na bigay ng Panginoon. Ang pamatok ni Jesus, hindi niya hinihingi ang perfection, kundi surrender. Hindi ka niya sinusukat sa success mo, kundi sa faithfulness mo. Hindi siya nakabase sa past mo, kundi sa puso mo handang sumunod. Siya mismo ang tumutulong sa iyo na buhatin ito. So ang tanong, mamili po kayo, ang pamatok ni Jesus o ang pamatok ng mundo? Hindi po ang tanong dito sino yung may pamatok eh. Lahat po tayo, merong struggle sa life. Lahat po tayo nasasaktan. Lahat po tayo may damdamin. Kaya nga po, sabi sa Ecclesiastes si Solomon, walang kabuluhan ang lahat. Ano po pa, yung maraming tagumpay, popular ka, di naman kasi katulad ni Lord dyan na sabi mo, i-like and follow ko lang ako. Oh, okay ka na? Hindi siya gano'n. Ang pagsunod natin sa Panginoon, kung mapapansin nyo, ay next slide na po. Ayan. Pagpapiliin na lang natin, ang pamatok ng mundo, mabigat, wala kapahingahan. Ang Diyos, magaan, may kapahingahan. Sa mundo, may condemnation at patuloy ang comparison. Ang Diyos, may grace at acceptance. Handa ka niyang tanggapin kahit nagkasala ka sa Kanya. Kaya parang pili mo kapag nagkasala po ba kayo naranasan mo, parang ang layo mo, Lord. Yung pala, ikaw yung lumalayo. Meron kang nagawa na hindi maganda sa Panginoon,
galing malayo. Check mo na yung sarili mo kung talagang lumapit ka kay Lord. Kasi meron tayong mga bagay na ginagawa na nakakasakit sa Panginoon na hindi natin pinagtatapat sa Diyos. Performance-based work ng mundo, pamatok ng Diyos ay identity-based now. Ang pamatok ng mundo ay puro takot at pagod. At ang sa Diyos ay kapayapaan at kagalahan. Napakaganda po ng praise and worship kanina. Nandun ang Panginoon kapayapaan at kagalahan. Okay? Hallelujah. Thank you, Lord. Next, punta po tayo sa sunod na slide. Ayan. Di ba po matatagpuan sa Lucas chapter 9? Ayan. Pagsunod sa Diyos, tama po ba? Nung bata po ako, ang aking lola, lagi yung may dalang Bible, bawal na absent, kahit may nilalanat na siya. Hindi ko po pwede hindi magsimba. At higit sa lahat, dapat may alam ka sa Bible. So ito, meron pa po ba kayong Bible dyan? Meron dala, may binibigay yung Bible ng Panginoon. Buksan ko natin yan. Ito po yung matibay na natin. Pang-weapon sa mundo. Ito yung meron tayo na pwede panghawakan. Ito yung naglilinis sa ating buhay, sa ating puso. Kaya kung wala tayong Bible, ito po, medyo sirasara yung Bible ito bigay pa ng Ate Cynthia Church Anniversary. 28 years na Church Anniversary. Thank you. Yes. Pero, saan kasi basahin ito para sa akin? Pero, nais kong ibahagi yung sa Lucas 9. Buksan ko ulit natin yung binasa ng pastor. Yan. Actually, talaga ako nakaschedule ngayon. Talaga. So, kaya natin sumunod. Maaaring nais ng Panginoon na ibahagi natin itong mensahe na ito. At ito, ginagamit ang ating pastor para matrain yung nais na maglingkod para sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Lucas 9, 51 to 53. Sabi niya, hindi ninagdag sa iyo isang nanay sa Samaria, nang nalalapit na ang panahon niyang yan sa iyo sa langit, buo na ang kanyang kapasyang pumunta sa Jerusalem. Sinubo niya ang ilan upang mauna sa kanya, pumunta sila sa isang nanay sa Samaria, upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit kaya siyang patuloyin ng mga Samaritana dahil buo na ang kanyang kapasyang pumunta sa Jerusalem. Siguro kaya po tayo, alam naman natin, ang Samaritano at ang mga Hudyo ay hindi magkasundo, lalo na sa relihiyon. Kaya hindi nila pinatuloy si Jesus. Ngunit, mga kapatid, may spiritual need po kasi siya. Sabi niya, ang Panginoon kasi nagpasya na maging kaya sa nila siya sa patungo, di ba? Nagpasya siya sa Panginoon na malapit na siyang mamatay. Kaya before siya pumunta sa Jerusalem, pumunta muna siya sa Samaria para magpahinga. Pero ano nangyari? Tinanggihan po siya. So tayo, sabi ng Panginoon dito sa page verse 57 or 59, mabuti pa po, or 58, mabuti pa daw po yung mga asang bubad, tsaka mabuti pa yung mga ibon na may pugad. What does it mean? Ibig pong sabihin, mabuti at di mabuting mga tao, may tahanan dito sa mundo, may nakapahingaan. Ibig sabihin, nakapagpahinga sila kasi nasusunod nila ang kanilang kalamnan. Pero ang Panginoon, hindi siya nakapagpahinga. Bakit? Ang sinusunod niya yung banal na Espiritu. Ano ba ang kilos ng banal na Espiritu? At ano ba ang kilos ng laman? Pero bago yan, basahin natin na pagpapasya na may misyon. Sa kabila ng kaalaman ni Jesus na mamatay siya, pinili niya pa rin sundin ang kalooban ng Ama. Meron siyang chance na hindi sumunod, pero sumunod pa rin siya. Kahit na ikukrusify na siya, ipapatayin na siya. Okay? Hindi lahat ay tatanggap sa iyo. Minsan, kahit tama ang layunin mo, may mga taong tatanggi o hihindian ka dahil sa paniniwala o gaya nila sa iba. May naranasan ba kayong lingkod na gano'n? Okay? Medyo natin na ba? Ikatlo, pagbili
pagtanggi. Si Jesus ay hindi huminto kahit pinagtatabuyan ng handalan ng tunay ng paglilingkod at pagpapasakop sa misyon. Ayan. So, okay, next slide po. Yes, next slide. Next slide po. Yan, yung cost of disciple, pagiging disipulo ng Panginoon, kahit hindi ka comfortable sa iyong sarili sa pagsunod sa banal na spiritu ng Panginoon, sa kanyang mga kalooban, susunod ka pa rin. Ang pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon, kahit minsan, isa sa mga kasalanan na nagagawa natin, pagka-inggit. Kapag daw naiinggit ka, ay pumapatay ka na rin. No? Selos, galit. Okay? So, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon ay magpasakop tayo. Hindi natin kaya minsan yung ating kalangan. Ito yung napakala natin eh. Nandito tayo sa mundong ginagalawa natin. So, kailangan natin na tulong ng Panginoong Jesus. Galatia 5:16-25, kung nabasa natin kanina, yung kilos ng isang Kristiyano na tunay na nagpapasakop sa Panginoon ay dapat namumuhay sa spirito at hindi sa laman. Kaya daw minsan hindi makakilos tayo, mga Kristiyano, ay dahil mas nagpapasakop tayo sa ating kalamnan kaysa sa ating sa banal na spirito. Hindi ko pwede sabay na kumilos ang dalawa ito. Kapag ang spirito ang kumilos, ganoon din naman po, hindi makakakilos ang laman. Kapag laman naman po ang kumilos, hindi naman po makakakilos ang banal na spirito. So, ang sabi niya po ito, nagpipray ako na sana nilibot ko at ng mga tao. Kasi isa po sa mga gawa ng kalaban o ng enemy is matulog at huwag maintindihan ang salita ng Panginoon. Kaya po, para sa inyo po, sana po hindi kayo makatulog at naiintindihan po natin yung mensahe ng Panginoon. Alright, sabi niya dito, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakapiganti, pagkakabahabahani, pagkaingit o pagpatay, paglalasing, walang haba sa pagsasaya at walang katulad nito. Kapag ang banal na spirito ang sumasakop sa inyo, mayroong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagsyaga, kabaitan, kabutihan, katapakan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, at walang batas laban nito. Next po, pagsunod kay Kristo ay nabanggit na po yung next po, inaanayahan tayo sa tinahin ng ating sarili. Sunod po ay comfortable or not, kailangan kahit saan, kung nakakaramdam ka, isang nagagalit ka na, gusto mo sagutin, patuloy lang po tayo magdasal sa Panginoon at magpasakop sa Kanya. Kasi po, hindi naman natin tayo papahamak kapag ginawa natin ito, mas pagpatalaan pa tayo. Mas pagpapasyahan ng kapwa mo, mas pagpapalaan ka, hindi ka mali-stress. So, ganun po. That's loving others by loving ourselves. And that's the way how we offer our life to God. Yung may maganda tayong relasyon din sa ibang tao. Next po, ikalawa, doon sa dialogo. So, yung unang dialogo po, may pugad, yung mga asong bubad, yung mga, may pugad yung mga ibon, at saka meron ang mga asong bubad na tirahan. Pero, yung pangalawa, prioritization. Ibig sabihin, meron namang gustong sumunod sa Panginoon. Ang tanong, kung susunod ka sa akin, hayaan mo na ang mga patay na ang magdidig sa kanilang mga patay, ngunit pumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So, this one, literally, si Pastor, meron siyang experience na gano'n. Talagang iniwan
niya, pamilya niya, para lang doon sa paglilingkod. Pero tayo, sa simpleng pamamaraan, sino ba ang inuuna mo pag gising mo sa umaga? Saan mo dinedevote mo yung time mo? Magkaiba po kasi yung personal devotion sa community devotion. Ang community devotion, ito, worship, midweek, prayer meeting. Pero pagdating po ng personal devotion, araw-araw mo ba sinisik? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and all His kingdom. Okay, sino ba yung inuuna mo? O pag gising mo sa umaga, iniisip mo, ay, ano na to, kailangan magluluto na ako, maganda na ako. Basta nag-pray ka na lang, or wala kang binabasang Biblia. Early in the morning, as a Christian po, magandang practice po talaga yung pagbabasa ng Biblia. Na inuuna mo ang Panginoon kasi it follows na the whole day. Ano po ba kayo? Umaga ka kaya gabi nagbabasa? Umaga lang or gabi lang? So, anytime ang Panginoon kahit saan naman, as long as within that day, mapasalamatan natin siya at ma-acknowledge natin siya sa ating buhay. Ngayon po, so yun, prioritization matters talaga. Next po, tumatawag si Jesus ng agarang pagsunod, katulad po ni Asa, yung salmista sa awit 77 na binasa kanina, 77:1-2. Hinanap niya ang Panginoon, ngunit kahit anong dami ng dasal niya, parang malayo daw ang Panginoon. And parang si Hope din, sabi niya, nawala sa kanya yung ano yung mga nawala sa kanya yun? Kayamanan niya, mga anak niya, pamilya niya, lahat-lahat kinuha ng Panginoon. Pero, at the end of the 6-14, sabi nga nandun, banda uli, in-acknowledge niya po ang Panginoon. Hindi tinignan niya yung katapatan ng Panginoon sa buhay niya. Kayo po ba, nakakita niyo po yung katapatan ng Panginoon sa buhay niyo? Nung bata pa po kayo lumaki, sa kabila po ng kahirapan or sa kabila po ng mga pagsubok na dumating sa buhay niyo. Na-acknowledge niyo pa rin ba yung kanya kapangyarihan ng katapatan sa buhay niyo? Minsan, kapag po nakakaranas tayo ng matinding pasakit, sakit sa ating buhay, sa iba-iba tayo lumalapit, hindi sa Kanya. Kaya kung tayo, meron tayong emosyonal na pasanin, paano tayo magiging pagpapala sa iba? Sasabihin mo ba sa kanila na ito nakatulong sa akin? Pero deep inside our hearts, totoo yan, pagiging malapit mo sa Diyos, ang tunay na aalis ng iyong kalungkutan, yung kanyang presensya. Mas gustuin mo bang umiyak sa Panginoon kaysa po yung tumatawa nga ako, malayo naman ako sa Kanya. So, mas gustuin ko pa pong sabihin sa Kanya na, Panginoon, nahihirapan po ako, tulungan po ako ma-acknowledge kayo at ma-recognize yung katapatan niyo sa buhay ko. Hindi dapat maantala ang mission ng Diyos, dapat alalahanin ang gawa ng Diyos. Paano po ba tayo magiging epektibong tagapagbalita ng Panginoong Yesus sa kanyang mga salita kung hindi po tayo araw-araw na lumalapit sa Kanya? Hindi po natin nauunawaan yung kanyang mga salita. Sa totoo lang po, I don't like being in the spotlight. Kung nasa una na ninanais ko yun, it's because required. Pero ngayon, hindi basta-basta ang pagsasalita, ang pagiging preacher or pagiging pastor. Alam niyo po kung bakit? Mas malaki po ang pananagutan ng mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. Bakit? Revelation 17:7, ano sabi? Sa pahayag, bawal ang dagdag bawas dahil mas malaki ang parusa. Tandaan po natin yan. Kaya hindi basta-basta na magsasalita ka dito sa harapan. Kailangan mong aralin,
kailangan hindi sa sarili mong knowledge, kundi po sa banal na Espiritu. Ayun. Susunod po, sa susunod na slide po, ayan, siguro, dyan na rin po siguro tayo magtatapos. Yung tatlo po na to, pagsunod, pagpapasakop at paglilingkod, ang pagsunod, pagpapasakop at paglilingkod ay isa. Magkakaiba lang din ng meaning, pero ang totoo, hindi ka makakapaglingkod nang hindi ka nagpapasakop. Hindi ka makakasunod kung hindi ka nagpapasakop. So, sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, dinadalayan ko po na hanggang sa huli, magkita-kita tayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat napakahirap, kakaunti ang sabi sa Biblia, mabuti pa makalusot ang karayo ang kabelyo sa karayo kaysa yung isang tao na mayaman makasama sa kaharian ng Diyos. Mayaman, spiritually sabihin, marami ka dito sa mundo na masaya ka, okay ka, pero deep inside your heart, yung Holy Spirit, pag-acknowledge kay God, sana po makasama tayo din, maging aktibo din tayo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. At pag-aralan po natin ito. Kaya po pumasok ako sa seminary, totoo lang, ang dami ng tanong sa Biblia, hindi ko alam, hindi ko maintindihan, ano ba ito? Bakit may mga kalinhagang ganito? Bakit may mga yung mga buto? Bakit? Alam niyo po ba na yung mga buto, apat ang uri, di ba? Yung tinanim saan? Ay, kung sumagot. Tinanim saan? Una, sa batuhan, sa mga halaman, sa mga tuyong daan, at sa good soil. So, itong salita ng Panginoon po ay pananim, seed sa ating puso. Paano po siya lalago? Paano po lalawak? Kung ito po ay hindi natin inaalagaan sa sarili natin sa Kanya. Maaaring isa ka sa mga seed na makikinig ka ngayon, sabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Ang ibig sabihin pala nun, pagkatapos mong makinig, sumunod ka, i-apply mo sa buhay mo. Pero, ang nangyayari sa atin, sabi din sa apat na seed, pagpapakinig mo, nawawala na agad dahil sa dami ng worries. Pagpapakinig mo, pinirsikit ka lang, ayaw mo na agad gawin yung salita ng Panginoon. Okay? So, yun po, sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, isang panawagan lang, huwag kang atrasan hanggang sa huli, sama-sama tayo, magkaisa tayo para sa kaharian ng Diyos. So, sisimula ang kaharian ng Diyos sa puso, hindi po sa labas. Ang pagbabago ay sa loob, hindi po sa labas. Sa Diyos ang patuloy.